6 ang anak ko sa 6 na lalaki. Maraming nanguhusga sa akin na mahilig daw ako sa lalaki. Masakit makarinig ng ganon, lalo't alam mo sa sarili mo na ang gusto mo lang naman ay magkaroon ng pamilya na buo. Hindi ko alam kung may tatanggap pa bang lalaki sa amin. Pero sa totoo lang ay natatakot pa rin ako magtiwala ulit. 39 years old na ako at single mom ako ng 6 na anak. 6 din ang lalaki naging ama ng mga anak ko. Na minsan iniisip ko na paano ba ako umabot sa ganitong sitwasyon. Na kasi hindi naman ganito yung pinangarap ko noon. Lumaki rin ako ng simple lang ang gusto sa buhay. Isang pamilyang buo na may asawang maaasahan. At mga anak na sabay-sabay namin palalakihin. Yung ama ng panganay ko nakilala ko nung 18 years old pa lang ako. Bata pa lang ako noon, madaling maniwala sa pangako. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at papakasalan niya. Agad akong nabuntis at ang akala ko doon na magsisimula yung pamilya ko. Pero nung pinanganak ko yung anak namin, unti-unti siyang nagbago. Hanggang sa tuluyan na lang siyang mawala. At iniwan niya kaming dalawa ng anak ko. Sobrang hirap noon kasi wala akong pera, wala akong alam na gawin kundi ang magtrabaho kung saan-saan. Habang yung panganay ko ay nasa nanay ko. Namasukan ako sa isang karinderya dito sa amin. At dito ko nakilala yung ikalawang lalaki. Sobrang bait niya sa akin, tinutulungan niya ako sa mga gastos ng anak ko. Kaya ang akala ko siya na yung tatanggap sa amin. Pero nabuntis na naman ako. At nung lumaki na yung tiyan ko, nag-iba na rin yung ugali niya. Naging lasinggero, madalas kaming mag-away hanggang sa isang araw ay hindi na siya umuwi. Naging 2 na rin yung anak ko noon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako basta magtitiwala noon. Nag-focus ako sa 2 anak ko at pati na rin sa trabaho ko. Pero isang gabi na wala akong masakyan, isang tricycle driver yung nakilala ko. Sinabi niya sa akin na aalagaan niya daw ako at ang 2 anak ko. At dahil nga lumipas ang ilang taon, naging sabik rin ako sa pagmamahal. Ilang buwan lang din kami nagsama at nabuntis ako ulit. Galit na galit si mama nang malaman yun pero wala din siyang nagawa. At nung natanggap kami ni mama ay dun siya unti-unting nagbago. Napakasiloso niya. Ayaw niya na nagtatrabaho ako pero hindi naman niya kami kayang tustusan. Napagod ako sa puro bintang kaya't ako na rin yung humiwalay. At yung 2 anak ko ngayon ay 3 na. Minsan gabi-gabi akong umiiyak habang tulog yung mga anak ko. Iniisip ko na kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. Hindi naman ako masamang tao, hindi ko rin ginusto yung masaktan ako ng paulit-ulit. Dumating yung ika-4 na lalaki sa buhay ko pero sa totoo lang, hindi ko sana gustong magmahal ulit. Pero napakahirap pala talagang mabuhay ng mag-isa ka. Kapag may dumating na taong nagbibigay ng kaunting atensyon at tulong, parang gusto ko na ulit maniwala. Nagkaroon kami ng ika-4 na anak pero gaya ng iba, iniwan niya rin kami. Siguro dahil hindi rin ako gusto ng nanay niya sa kanya. Sinusustentuhan naman niya yung anak ko at pinadadala sa kapatid niya. Pero wala hindi niya rin kami kayang panindigan. At dumating na naman ang ika-5 lalaki. Sinabi ko sa sarili ko na huli na to. Huling pagkakataon na magtitiwala ako. Sinabi niya kasi natanggap niya ako kahit na marami akong anak. Okay kami sa parehong pamilya namin. Mabait ang nanay niya sa akin. Kaya lang bumalik ang unang asawa. Wala kaming choice kundi ang maghiwalay kasi ididimanda daw kami. At late ko na rin nalaman na buntis ako sa kanya. Ipinanganak ko ang ika-5 anak ko nang hindi niya alam. Hindi nagtagal nalaman din ng nanay niya. Kamukhang kamukha niya kasi yung bata. At doon nagsimula silang magbigay ng sustento at hindi ko naman yun tinanggihan. Maraming taong nanghuhusga sa akin. May mga nagsasabing kasalanan ko raw kung bakit ako iniiwan. May mga nagsasabi pa na mahilig daw ako sa lalaki. Masakit makarinig ng mga ganon, lalo't alam mo naman sa sarili mo na ang gusto mo lang naman ay magkaroon ng pamilyang buo. Nag-focus na muna ako sa sarili ko at sa mga anak ko. Hindi ko pinagsisisihan na nagkaroon ako ng ganito karaming anak. At nung handa ko nang tanggapin ang lahat na ganito na talaga yung buhay ko, na pagkatapos ng ilang taon ay may dumating na naman sa akin na ika-6 na lalaki. Ang kaibahan lang, hindi ko siya hinanap at kusa siyang dumating. Mabait siya at tinutulungan niya ako sa pang-araw-araw namin. Na sa totoo lang, hindi ko naman iniisip ang pag-ibig nun. May nangyayari man sa amin pero alam kong safe. Pero sa hindi ko inaasahan ay nabuntis na naman ako sa ika-6 na anak. At dahil ayaw niyang panindigan, naghiwalay na rin kami. Ngayon ay 6 na yung anak ko na meron ako. At sa kanilang 6 may 3 lang yung may sustento. Kaya minsan naglalako ako ng mga kakanin, na minsan naglalaba ako ng damit ng kapitbahay. At kahit na anong trabaho tinatanggap ko para na lang din maitawid ang pang-araw-araw. May mga magulang pa rin naman ako na tumutulong sa akin, sila mama at papa. Saya naman sila sa mga apo nila. Pero minsan tinatanong sa akin ni mama na paano na lang daw kung wala na sila. May mga gabi na tahimik akong umiiyak na pakiramdam ko mag-isa lang akong lumalaban sa buhay. Pero kapag tinitignan ko yung mga anak ko, sila yung dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Hindi ko alam kung may darating pang lalaki na tatanggap sa amin. Pero sa totoo lang, natatakot na rin ako magtiwala ulit. Minsan naiisip ko na kung saan ba ako nagkamali. Kung bakit parang paulit-ulit ay napupunta ako sa maling tao. Pero kahit na ganun, Mami Len, pinipilit ko pa rin bumangon araw-araw. Na kasi kahit na mahirap yung buhay ko, yung mga anak ako na siyang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Letter sender, Rita. Siguro mas okay nang matakot ka na lang kaysa ganyan na panay buntis ka. Nagtataka ka kung saan ka nagkamali, kung bakit parang paulit-ulit kang napupunta sa maling tao. Kasi kulang ka sa aruga ay mabilis kang maniwala. Ting mabulaklak na sasabihin, titihaya. Alam mo namang buntisin ka, hindi ka mag-contraceptive. Na hindi mo ka mo pinagsisisihan, paano mo itatawid yung future nila? Ba't di mo ilaban yung sustento sa mga amang dipunggol? Sa lagay mo, bawal kang magkasakit kasi mauutas Huwag kang sa lalaki mag-focus kasi baka makadosi ka bago ka matuto. Mahalin at i-respect mo yung sarili mo. Kasi when you truly know your worth, hindi ka basta maniniwala sa mga promises that have no real intention. Break the cycle of pain. Huwag mong ubusin ang sarili mo kakahanap sa lalaking pupunong sa'yo. Pero kung hindi ka talaga maawat,
Mag-contraceptive ka. Na kasi wala naman ako magagawa bilat mo yan.